Sabi yung pagiging bias at unjust ni Chairman George Garcia, ni Chairman Technical Glitch. Yeah. Kapag malinis yung pagkapanalo ng Duterte Youth, 2.3 million votes. At yung kanilang pagkakaproklama, hindi na dependent yan sa technical glitch, dapat yan iproklama. At unfair na hindi iproklama dahil daw may kaso. Kung may kaso yan, kahapon ko pa ito diniskurso, Maharlika, dito kay George Garcia, kung may kaso yan, bakit pinaupo noong 2019? At yung sinasabing kaso ng Duterte Youth stem from a complaint by a left-leaning party list also way back 2019. 2019, nakaupo na ang Duterte Youth eh. At kung sakasakali na yan ay carried over sa 19 Congress, bakit nakaupo ang Duterte Youth sa 2022 election? At bakit mo pinahintulutan na sila ay mag-qualify as a party list group ngayong 2025? Ngayong nanalo ng 3 upuan, sasabihin mo suspendido ang proklamasyon at meron ka pang propaganda na hindi ibig sabihin sila ay hindi nanalo, kundi hindi lang sila ipoproklama. Ganon din yun. You have just frustrated the will of the Filipino people. 2.3 million votes. Huwag mo na kaming budulin. Parte ito ng makinarya ng pambubudol. Sinabi niya, hindi raw sinasabing hindi nagtagumpay ang Duterte Youth. Talaga nagtagumpay yan. Malinis yung panalo niyan. Walang ayuda yan eh. Walang akap yan, walang ayix yan, walang vote buying yan eh. Bakit hindi mo iproklama? Dapat yan iproklama mo. Ganon din yung sa bagong henerasyon ni Congresswoman Bernadette Herrera na nakakuha ng isang seat na may 319,000 votes yata. Very unfair itong nangyayaring ito. Samantalang yung recent development na sinabi mong in-overturn of appeals yung naging decision, bakit yung prinuklama mo? Yun may conviction yun. Malinaw yun. And I have nothing personal against that lady. Akin lang, objectively, kung ang pinag-uusapan mo yung may kaso, bakit yung tao na ang kaso'y in-overturn ng Court of Appeals at merong malinaw na conviction, prinuklama mo? Samantalang itong sa Duterte Youth, wala namang kaso ito, walang basihan. Ganon din yung sa bagong henerasyon party list. Kaya ang nakikita ko rito, Maharlika, pilit pinahihina yung mga puwersa na tunay na magsisilbi sa bansa. Imaginein mo ang itsura ng mababang kapulungan kung nandyan yung 3 representante ng Duterte Youth. Lagay mo na dyan yung BH party list. Yung 3 regular congressmen ng Davao, District 1, 2, and 3. Isama mo dyan ang may prinsipyo din na kongresistang Richard Gomez, si Goma. More than 10, baka nga umabot ng 20 na kongresista ang kayang lumaban at manindigan para sa tama. Ayaw nila yun. Sapagkat gusto nila, kagaya nung 19 Congress, kung anong gusto nila, lusot lang ang lahat.